Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Look at my face! Opa, naka-makeup pa yan. Wow! Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala niyong mahilig makinig ng mga horror stories. At bago natin simulan ang kwento ni Claudine, kung may mga ganito rin kayong stories, nakakatakot, or experiences, send nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So, let's start! Magandang gabi, ako si Claudine at may dalawang paranormal experiences akong hindi ko talaga makakalimutan. Nung bandang 2013 or 2015, usap-usapan sa buong bayan namin ang tungkol sa mga malalaking ibon na di umano'y nakikita sa mga bukirin. Malawak kasi ang palayan sa lugar namin at sunod-sunod din may mga kambing na namamatay doon. Kumalat ang chismis na ang mga ibong yon ay mga aswang. Siyempre, hindi kami naniwala. Ang nasa isip namin, baka mga kuwago lang o kaya gawa-gawang kwento ng matatanda. Hanggang sa isang gabi, isipan naming magpipinsan na pumunta sa bukirin ng grandparents ko. Bandang 8:00 ng gabi yon. Sobrang dilim, halos wala kang makitang ilaw maliban sa ilang kubo at bahay ng mga farm owner sa malayo. Napakalawak ng paligid, puro palayan lang ang makikita. Habang naglalakad kami, may napansin kaming lumilipad na parang ibon. Nung una, inisip namin na baka drone lang o malaking kwago. Sabi pa nga ng pinsan ko, baka raw remote-controlled airplane lang. Pero habang pinagmamasdan namin, may napansin kaming kakaiba. May dalawang pulang ilaw ito. Pero ang pinaka nakakatakot, hugis taong itsura habang lumilipad. At higit sa lahat, wala kaming naririnig na kahit anong ingay. Kung RC plane man iyon, dapat may tunog. Hindi lang isang nakita namin, kundi tatlo sila. Paulit-ulit silang lumilipad ng magkakasama, saka biglang magdadive pababa sa gitna ng palayan. Pag-angat nila, parang magkakatabi ulit sila, na para bang nag-uusap. Tapos maya-maya ay maghihiwa-hiwalay na tila may kanya-kanya silang pupuntahan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin may paliwalag ang nakita namin. Habang tulala kami sa pinapanood namin, lumabas ang isang farm owner at tinanong kami, "Ano, nakita niyo na ba sila?" Pagkarinig namin noon, lalo kaming kinilabutan. Simula ng gabing iyon, doon ako nagsimulang maniwala na baka hindi lahat ng kwento tungkol sa aswang ay gawa-gawa lang. Isa pa sa mga hindi ko malilimutang karanasan ay tungkol sa mag-inang entity na madalas makita sa bahay ng pinsan ko. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung mga ligaw na kaluluwa sila o mga engkanto. Ang kakaiba lang, hindi sila nananakit. Yung bata ay sobrang playful. Madalas itong manggulat at gumala sa buong compound ng mga bahay ng mga kamag-anak namin. Medyo kulot ang buhok niya at para siyang cherub, pero marumi at madungis ang itsura niya. Yung nanay naman mahabang buhok at kadalasan ay nakatayo lang sa terrace. Hindi mo agad maaninag ang mukha niya dahil parang puro anino lang ang katawan niya. Naalala ko noon, dumaan ako sa bahay ng pinsan ko at malinaw kong narinig ang tunog ng bolang tumatalbog. Akala ko may batang naglalaro, pero pagtingin ko wala naman tao. Hindi lang kami ang nakaranas nito. Ilang beses na rin may iba't ibang tao ang nagsabing nakita nila ang mag-ina sa loob ng bahay. Dahil wala naman silang ginagawang masama at hindi rin daw sila nagbibigay ng sakit, hindi na sila pinaalbularyo ng pamilya ng pinsan ko. Hanggang ngayon, tuwing may Pasko, birthday, o anumang family celebration, nag-iiwan sila ng konting pagkain sa kwartong madalas makita ang mag-ina. Parang simpleng paggalang na rin sa mga hindi nakikita. Hindi ko man maipaliwanag ang lahat ng mga naranasan naming ito. Isa lang kasigurado ako. May mga bagay talaga sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Sobrang totoo yon. May mga times na na may pangyayari na, lalo na ako, hindi ako basta-basta kasi naniniwala sa mga kung ano-anong naririnig or nakikita ko. Minsan, kinokonek ko talaga siya sa science, yan, logic. Like, kung kinokonek doon, baka ganito lang, ganyan. Baka ganito, kaya nagkaganto. Baka ano lang, ganun. Hindi ako basta-basta naniniwala agad sa mga paranormal. Pero may times na talaga, may mga experiences ako na hindi talaga parang hindi mo talaga siya mako-connect sa mga ganun, sa logic, sa science, or sa kung ano man. Mako-connect mo lang siya sa sa hindi mo talaga maipaliwanag. Ganun.
Pero yung nangyari sa kanya, yung nakikita niyang lumilipad, ganun. Yung friend ko, may kinuwento siya sa akin. Ano daw, magpipinsan daw sila, tapos pumunta sila ng hindi siya bukid, pero punong-puno siya ng talahib. Ganun daw. Doon daw yung dadaanan nila kasi wala naman daw silang ibang dadaanan, kundi yun lang. Tapos gabi na yun. Tapos habang naglalakad daw sila, syempre yung liwanag ng buwan, di ba maliwanag yun? Imaginein mo maliwanag, tapos gabi na maliwanag ang buwan. Tapos bigla silang may nakitang lumilipad. Hindi daw ibon yun kasi malaki daw talaga, as in malaki yung anino. Tapos ang mas nakakatakot daw sa part na yon is, dadagitin, alam mo yung kukunin, di ba lilipat tas kukunin, hindi sila sure kung ano yung eksaktong itsura ng lumilipad, pero alam daw nila, hindi daw ibon yon, hindi daw. Sa isip ko, baka di ba may mga ganong ibon, may mga agila na kumukuha ng pusa, ganyan, aso, pero yung experience nila na yon is natakot din ako, syempre, kasi malapit lang din sila sa amin. So, natatakot pa rin ako, no? Pero matagal na yun yung kwento niya na yun. Pero nung binabasa ko yung kwento ni Claudine, yun yung unang agad na isip ko na, uy, parang familiar, ganun din yung kwento ng friend ko. Marami na rin silang kababalaga na naikwento sa akin. Pero yun, kung may mga ganun din kayong experiences, send nyo lang dyan sa FB group natin. Tsaka nakakatakot din yung pangalawa niyang kwento about dun sa mag-ina na entity. Maririnig mo, makikita mo, may naglalaro. Nakakatakot. Ang weird. Nakakatakot yung mga experience ni Claudine. Pero yun guys, kung may mga ganun kayong stories, send nyo lang dyan sa FB group natin. See you when I see you. XOXO. Bye-bye!